Bakit tayo linggo-linggo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tuwing midweek ay nakikinig tayo ng Word of God? Bakit sa mga OBS? Bakit sa mga online nakikinig tayo ng Word of God? Ang kautusan ng salita ng Diyos ay liwanag sa landas na ating tatahakin. Nung si Jesus ay namatay sa krus, yun ay yung malaking kabayaran ng ating kasalanan. Wala na tayo. Patungo tayo sa kawalan, patungo tayo sa kahirapan, patungo na tayo sa impyerno. Pero nung si Jesus namatay, binigyan tayo ng bagong chance sa buhay. At ang buhay na yan, hindi na sa'yo yan! Kay Lord na yan! Kapag inamin mo, wala ka at mahina ka, doon mo mararanasan ang gabay, pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, ito po ang huwag niyong kalilimutan. Once na ikaw ay naging totoong Kristiyano, hindi ka iniiwanan ni Lord kahit kailan. At kung kailan meron pagsubok na mabigat, doon mo laging kasama si Lord. Hindi ugali ng Diyos na pag may problema ka, iiwanan ka. Mga kapatid, naway itong mensaheng ito ay maging pananaw natin na ipaglaban ang pananampalataya sa mabuting balita. Nating kalilimutan, buhay ng Diyos ang ibinigay, matubos, mabalik ka lang sa Kanya. Amen! Taas ka po ng kamay ang lahat ng pinalaya na ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa pagpapalaya mo doon sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng freedom sa bawat isa. Panginoon, na ikaw pong siya mabigyan ng papuri at parangal sa mga oras na ito. Hallelujah! Amen! Ating po pasalamatan natin, Panginoon, dahil tayo kanyang pinalaya. Here we go! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa.
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Tayo'y malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumigaw! Malayang lumipad! Isa pa! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Misa ko po! Tayo sisigaw sa tono! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya! Malaya! Malayang, malayang, malaya! Malaya! Malayang, malayang, malaya! Ako'y malaya! Malayang, malayang, malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Hanggang sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on, church, for the last time. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa pagkakataong ito, kami po ay iyong kinatagpo, Panginoon. At sa pagkakatagpo po mo sa amin, kami po ay nakalaya mula sa bingit ng kasalanan, ng kamatayan, at ng hirap. Maraming salamat, Panginoon. Sa pagkakataong ito, kami magbibigay ng papuri at parangal sa iyo pong pangalan. Ang ikaw lang ang hanap-hanap na aming pong mga puso. Come on, church. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Yes, Lord God. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, Katapatan mo, O Diyos. katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa Doon sa Kami iyong pinalaya. krus, ako'y iyong pinalaya. Amen. Hallelujah. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Sabi po sa awitin, tayo po magbibigay ng isang mabahang papuri sa
sa ating po Panginoon. Kaya wag po natin tipirin ang ating pong mga sarili. Panginoon, ikaw ang kaagatan. Mabutihan mo, kailan mo hindi nagkulang. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Kailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo. Pag-ibig kami iyong natagpuan. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Isa pa natagpuan. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Aming hangad lang namin ay papurihan ka, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binako ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Dahil hatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang
Ikaw ang tanging Diyos na muling nabuhay para sa aming lahat. He is Lord, and He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Shine, Diyos. Shine, Diyos. Shine, Diyos. Siya'y nabuhay na muli at siya'y Diyos. Tuhod ay luluhod, labi magsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen! Isang papuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Ayan, praise God, praise the Lord, praise you Jesus, praise you Father, praise you Holy Spirit. Ngayong umaga po, tayo po ay patuloy na makikinig ng salita ng Diyos at patuloy na pangunahan po tayo ng Banal na Espiritu. Sige po, tayo po ay patuloy na mananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, pagkat patuloy mo pong binibiyayaan, Panginoon, ng magandang araw, Panginoon. Ang amin pong pagpupuri, ang amin pong pagsamba, O Diyos. Sa paggising pa lamang sa umaga, Panginoon, Ikaw na agad, Panginoon, na amin pong kaulayaw, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa ganang amin. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, kasalanan, karumihan, sa isip, salita at sa gawa, O Diyos. Hindi man kami naging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga, tapat ka, ginagawad mo ang iyong pagpapatawad sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos. Marapat labang na ikaw ang purihin, sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Ang salita mo, Panginoon, pangunahan mo nga po, O Diyos, ang iyong abang lingkod na ito, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Makita, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang magningning sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang mahayag sa lugar na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Praise the Lord. Sige po. Napakadami natin. Yes, praise God. Kaya, sige po, tayo po yung makakaupo na. Amen. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa katatapos lamang na big event ng Caloocan kahapon. Ang pag-iisang dibdib. Ayun, pag-iisang dibdib ni na Joshua at ni Mary Joy. Sayang wala si Nanay Joy, pero mamaya Nanay Joy. Ayan. Ayan, congratulations. At sa grabe yung team ng Santa Rita South. Grabe yung pagkakaisa ng mga kabataan. Ayun, praise God. Salamat po. Kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga ginamit ng Diyos sa event na ito kahapon. Sa lahat ng mga kabataan, sa amin pong mga kapitbahay, marami pong salamat sa inyo pong pagsuporta. Ayan. Praise the Lord. At syempre, ayan, ganun din kina Pastor Lauro. Ayun, yung team ng TRL ay grabe, no? Praise the Lord. Talagang sa buhay ni Pastor Lauro, ni
Pastora Ruby, grabe, talagang makita mo talaga si Pastora Ruby ay punong abala. Oh, grabe, ang ganda, ang galing. Ang galing talaga. Tapos, napaka-smooth ng ng pangyayari. Mabilis lang, tapos smooth. Grabe, ang ganda. Tapos, yung mga ninong at ninang, ayun, praise God, andirito sina Pastor Roy, Pastora Lorna, si Pastor Kaloy, ayan. Yung mga kasama namin dati sa church. Praise the Lord. At kasama namin. Praise God at ganoon din yung mga kapastoran na ninong at ninang. Ayan. Salamat po at kayo po ay yung iba first time lang nakarating ng buti hindi naligaw. Ayan. At syempre sa Chan family, ayan, sa Ansero, sa mga the family, sa mga pinsanin ko, ayan, pagpapasalamat ko na rin na mga abala sila sa kusina. Ayun. Si Jane, yan, praise God. Ang Tan clan, ayan praise God. Grabe. Pagpalain po kayo. Ang Diyos na po yung magbalik sa inyo ng pagpapala. Sige po, tayo pong umaga ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay kapanapanabik sa aklat ng Marcos chapter 2 verses 1 to 5. Mark chapter 2 verses 1 to 5. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum. Ayun. Bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Ilan doon sa nasa bahay siya na kung saan siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Yung ibig sabihin, yung mga tao doon, hindi lang basta mga nandoon sa bahay, yung iba nandoon na lang nagsisiksikan sa labas. Sa labas nagsisiksikan. Di ba? Yung gustong masilayan si Jesus Christ, marinig yung kanyang tinig hanggang sa inaabot ng kanyang tinig, napakadaming tao. Nagsisiksikan. Ayan. Kasi nga, si Jesus, during that time, napaka-famous. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang, sabi diyan, mapwestuhan. Wala nang mapwestuhan. Imagine, kahit sa labas ng pintuan, habang nangangaral si Jesus, talagang kumbaga hindi mahulugan ng karayom. Kapag hinulog mo yung karayom, hindi bababa sa lupa. Ganon nagsisiksikan yung tao. Grabe na. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Yung 4 na kataong yon ay magkakaibigan. Dala-dala nila yung limang magkakaibigan. Kasi paralitiko yung isa eh. 5 magkakaibigan, paralitiko yung isa, 4 silang nagbubuhat doon sa kanilang kaibigan. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus. Kasi nga, balitang-balita na si Jesus, kapag siya ay nasa isang lugar, grabe dinudumog ng tao. Mapakinggan lamang yung kanyang salita. Masilayan lamang si Jesus Christ. Hindi lang basta mga tao, kundi mga prominenteng tao ang nakikinig kay Kristo. Mga kilalang tao sa lipunan. Hindi nila mailapit ngayon ang paralitiko kay Jesus. Dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong. Grabe naman bakbakin yung bubong. Yung bubong ng Church ng Caloocan. Sa dami ng tao, sinira.
Ha? Sinira yung bubungan sa tapat. Sabi diyan, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat ni Jesus at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, pananampalataya ng apat na magkakaibigan para sa kanilang paralitikong kaibigan. Pananampalataya nung magkakaibigang ito, nung 5 magkakaibigan na ito, na naghahangad, gumaling yung kanilang kaibigan. Grabe, di ba? Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Sa Bible kasi, bukod tanging sila lang yung gumawa nun. Bukod tanging sila lang ang gumawa. Nanira. Nanira. Di ba? Nanira talaga. No, gumawa ng ganong paraan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki yung kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Yan po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Grabe. Grabe, di ba? Yes, praise God. At dahil dyan, yan yung sinabi ni Jesus. Bakit? Bakit hindi sinabi ni Jesus, anak, tumayo ka dyan, magaling ka na? Bakit hindi yun? Hindi yun yung unang dapat na marinig. Pero yun yung pangangailangan na dapat na gumaling sa isang taong merong karamdaman. Bakit hindi yun ang sinabi ni Jesus? Kasalanan yung naging sanhi ng sakit niya. Ang tanging unang pangangailangan niya, sabi diyan, pagpapatawad. Pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yan din yung kailangan ng tao sa panahon natin ngayon. Yan talaga yung kailangan ng tao. Hindi yung pampisikal. Hindi yung mga pangunahing pangailangang pampisikal. Ang pangunahing kailangan ng tao, relasyon sa Diyos. Tamang tayo ay nagtatrabaho, di ba? Tamang tayo ay may pangailangan pampamilya. Tama yun eh. Hindi naman maikakaila eh. Pero dapat nating maunawaan. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo kumakain, para masustain itong katawang ito na pinananahanan ng kaluluwa. Tumagal yung kaluluwa na nabubuhay dito sa mundo. Yun yung dapat na makita ng tao. Kaya siya nagtatrabaho, pinakakain yung katawan para mapanatili yung katawang ito na nabubuhay dito sa mundo kasi dito nananahan sa katawang ito yung kaluluwa para tumagal na nabubuhay dito sa mundo. Kaya ngayong kaluluwa, kung wala itong relasyon sa Diyos, napakahirap ng kanyang sasapitin. Ito yung pangangailangan ng tao. Ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ayan. Hindi nakikita ng tao yon.
Kasi pag nagugutom na siya, kailangan niyang kumain. Pag nagugutom yung kaluluwa, kung bibigyan tayo ng, siguro makita lang yung kaluluwa, yung ating espiritu, gaano kaya kalusog? Kailangan natin ng salita ng Diyos para pakainin yung ating espiritu. Mabusog. Kailangan yun. Pero hindi yun yung realidad. Yung reality, ang daming bakanting upuan. Parang sinasabing, hindi ko naman kailangan yung Diyos. Pero grabe. Grabe yung ipinakitang pananampalataya ng magkakaibigan na ito. Yung pagsama nila sa kanilang kaibigan sa hirap at ginhawa. Grabe, di ba? Oh. Ang paksa kasi natin ay faith overcoming obstacle. O etong pananampalatayang ito kasi, etong pananampalatayang ito na ating natutunghayan is unshakable faith. No? Unshakable faith na kung saan hindi mo grabe yung kanilang pananampalataya. Pero wag naman nating bakbakin yung church. Ha? baka ganun naman yung gawin. Na? Ang sinasabi po natin dito ay yung pananampalataya ng magkakaibigan na ito. Walang dahilan para hindi mailapit sa Diyos yung kanilang kaibigan. Di ba? Dapat ganun yung puso natin sa ating mga kaibigan. Ilapit natin sila sa Diyos. Ito yung panahon para ilapit na, bagamat ang inyo pong lingkod ay pansamantalang titira sa pulong buhangin. Titira talaga. Na? Magsiswitch kami ni Pastor Boyet. Bagamat ganon, si Pastor Boyet, sa pulo nakatira. Hindi naman nangangahulugan yun na aalis o lipat kami ng bahay. Hindi. Ha? Si Pastor Boyet, doon naman nakatira at ako naman ay dito sa Caloocan nakatira. Hindi yun nangangahulugan na iiwan ko kayo. Ha? Oo. Sa loob ng isang taon yun. Ng isang mahabang taon. Ayan. Kaya nga, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, mga kapatid kong minamahal, ganito yung atin pong maging pananampalataya. Ilapit natin. Huwag tayong tumigil na ilapit natin yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Etong magkakaibigan na ito, hindi sila sumuko. Hindi sila nagreklamo, bigat mo naman. Hindi. Gusto nilang makipagsiksikan, kaya lang 5 sila eh. Gumawa sila ng paraan. Gumawa tayo ng kaparaanan para mailapit yung ating mga kaibigan sa paanan ni Kristo. Gumawa tayo ng paraan. Yun yung hinihintay ng Diyos. Kaya nga namangha si Jesus. Di ba? Sabi doon sa verse 5, kung ating babasahin, sabi doon, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Grabe. Nakakamangha yun. Napakalaki ng kanilang pananampalataya.
hindi nasasayang yun. Yung pananampalatayang meron ka para sa iyong mga kaibigan, mailapit sila sa Diyos, hindi masasayang yun. Huwag mo lang sukuan. Dalhin mo sila sa Diyos. Yung ministry natin hindi natatapos at napakinggan lang natin ang magandang balita na nagliligtas. Hindi natatapos doon. Maglingkod tayo sa Diyos. Magtapat tayo sa Diyos na naglilingkod sa Kanya. Isa ito sa katotohanan na dapat nating tinatayuan. Huwag nating kapaguran. Huwag tayong huminto sa paglilingkod. Unshakable faith that breaks that breaks obstacle or overcoming obstacle. 'Di ba? Kaya sa atin po mga kapatid kong minamahal, bagamat tayo po ay nasa pulong buhangin, yung puso ko ay nasa inyo pa rin. Kaya naman, akin pong dalangin na magsipagtibay tayo sa pananampalataya. Maglingkod tayo katulad ng mga magkakaibigang ito. Mas hangarin nating dumami tayo. Dumami yung inililigtas ni Kristo. Yung mga kaibigan natin, wag ilapit natin sa Diyos. Yung mahal natin sa buhay, yung pamilya natin, ilapit natin sa Diyos. 'Di ba? Yung mga kamag-anak natin, ilapit natin sa Diyos. Kaya nga nagulat ako nung kanina lang. Yun palang nakikinig sa atin dito. Yun pala yung nakahimlay sa taas. Yun ang nakikinig. Ihakbang natin yung ating pananampalataya. Nakakapanghinayang. 'Di ba? Kung hindi mo mapapakinggan yung mabuting balita, yung magandang balita ni Kristo na siyang dapat na pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, nakakapanghinayang. Sayang yung buhay na dapat konting hakbang na lang. Nasa church ka na. Kay Kristo ka. Yung apat na magkakaibigan hindi pumayag na hindi mailapit, hindi makapasok sa church. Hindi pumayag na hindi sila makapasok sa presensya ng Diyos. Konting hakbang na lang. Isang pitik lang yung buhay natin, napaka saglit lang. 'Di ba? Ang hinihintay na lang, manampalataya ka. Yes, tamang yung katawan natin nangangailangan. Gugutom ako eh. Pag nasa labas, madaling kumain eh. Pag nasa loob ng church, hindi ka kagad makalabas. Ang pinapakain mo doon yung kaluluwa. Ha? Hello? Kaya nga sabi ko kung bibigyan, gano'n na kaya kalusog yung ating pong walang aawat sa paglingkod sa Diyos. Tama naman. Walang umawat, walang nakaawat sa kanila. Nakikinig, no? Walang aawat. Sakto,
Galing ng batang yun ah. Yung purpose na ito, to demonstrate the faith in action. To overcome obstacle. Grabe, napakaraming tao eh. Hindi magkamayaw. Hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Nagsisiksikan sila. Nabalitaan kasi nila na si Jesus nasa Capernaum. Nasa isang bahay doon, naghahayag ng salita ng Diyos. Alam nila si Jesus nagpapagaling ng anumang uri ng sakit, ng karamdaman ng isang tao. Kung meron kang karamdaman, lalo kang lumapit sa Diyos. Walang taong hindi nangangailangan ng Diyos. Walang taong hindi kailangan si Kristo. Lahat ng tao, kailangan niya si Jesus. Kaya nga, no? Dito ipinakita yung katotohanan na si Jesus ay makapangyarihan. Kung gaano siya makapangyarihan noong panahong ito, ng mga disipulo. Makapangyarihan siya noon. Yung Diyos, kung papaanong si Jesus ay makapangyarihan noon, na siyang Diyos, siya din ay makapangyarihan ngayon. Hindi nagbabago yun. Maging hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi ba kaya ni Jesus pagalingin yung sakit mo ngayon? Kayang-kaya niya yun. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Ano lang yung kailangan mo? Meron kang sakit ngayon, lumapit ka sa Diyos. Walang hindi kayang pagalingin si Kristo. That is the truth, no? Yung isang revelasyon ng katotohanan na si Jesus is the authority to forgive sins and heal every sickness and diseases. Totoo yun. Kaya ka hindi gumagaling, ikaw na lang hindi naniniwala eh. Di ba? Another purpose of this passage is to show that true faith is persistent, creative, and Christ-centered. Grabe yung pananampalataya nila, di ba? Nakita natin, grabe, persistent sila. Grabe yung kanilang pagpupursige habang kahit na walang battery. Creative, no? Napaka-creative nila. Binakbak nila yung... Alam niyo po ba, ito palang, itong bubungan doon sa bahay during that time, sa Capernaum, ang mga bahay diyan, halong ano yan eh, halong putik at mga, ano to? Mga siit-siit na kahoy. Yan. Mga dayami. Tapos, yung, di ba pag tumitigas yung putik, nababakbak yan eh. Madaling bakbakin. Ganun yung ginawa nila. Sila lang yung nakaisip nun. Di ba? Kaya yun nabakbak. Hindi katulad ng ng pagbakal na. No, kailangan maririnig mo diyan may nag-grinder sa taas. Imagine, dahil nagsisiksikan yung tao sa labas, sa pintuan, kung may imagine natin, ginagrinder nila, grabe yung kanila maririnig. Napakaingay na nun. So, hindi naman talaga mababakbak yan ng ganun-ganun lang. Unless, mo ng welding yan, acetylene, hindi ang ingay. Diba? Ganoon. Pero during that time, nung ibinaba nila yung paralitiko,
Nakalagay sa higaan eh. Ibig sabihin, hindi maliit yung butas. Ha? Naglalaglag, babagsakan, syempre mag-aatrasan yung tao sa loob. At nakita nila habang ibinababa yung taong paralitiko, 4 katao ay nagbababa, dahan-dahang ibinababa. Para lamang makarating sa presensya ng Diyos. Tayo din, gumagawa tayo ng paraan para itong ating mga kaibigan, mahikayat natin sa church. Ito yung panahon. Gumawa tayo ng paraan. Hindi ba nila sinadya yun? Aksidente lang. Sasabihin nila kay Jesus, aksidente lang pong ano eh. Hindi aksidente yon. Sinasadya. Intentional. Ang paghihikayat ng isang kaibigan makarating sa presensya ng Diyos, sinasadya. Intention natin na sila makapakinig din, mabiyayaan, mapagpala ng salita ng Diyos. Yun yung hangad natin. Yung mga mahal natin sa buhay. Intention natin, gawin nating napakaraming obstacle ay hindi sila nakikinig eh. Pastor, kung alam mo lang, Pastor, hindi sila nakikinig. Isa nga yun sa obstacle eh. Isa yun sa umahad lang. Ano yung umahad lang? Kailangan ma-break mo yung umahad lang na yun. Sinasadya. Ano yung mga bagay na yun? Sinasadyang manalangin. Ginagawa mo ba? Sadyain mo. Ipanalangin mo sila. Iluhod mo sila sa Diyos. Yun yung unang hakbang eh. Diba? Gusto mo rin silang makasama na naglilingkod sa Diyos? Ganun nila kamahal yung kanilang kaibigan. Siguro nung hindi pa ito paralitiko, kasi hindi kasi nakalagay eh. Di ba? Bagamat walang nakalagay. Ganun kasi yung kanilang pagmamahal sa kanilang kaibigan. Siguro nung hindi pa ito paralitiko, grabe yung kanyang suporta sa magkakaibigan. Ganun din tayo eh, binubuhos natin. Kadalasan nga, hindi ka na matagpuan sa bahay eh. Bakit nasaan ka? Nasa mga kaibigan. Andun ka sa kaibigan mo eh. Hinahanap ka na magulang mo kasi nasaan ka? Nasa kaibigan eh. Ganun yung kanilang commitment sa kanilang magkakaibigan. Di ba? Kaya nga, merong 4 na katotohanan po dito na gusto kong ibahagi sa inyo. At 3 katotohanan, rather. Una, faith that overcomes barriers. Yung pananampalataya, nabibreak yung barriers na yon. Dahil sa pananampalataya. Itong pananampalataya ng magkakaibigan na ito, na dapat makita rin sa isang Kristiyano sa panahon natin ngayon, para ma-break ito, kailangan ng action. Sabi nyo nga, action. Di ba? Pag merong action, merong reaction. Di ba? Nagkakaroon ng reaction kapag umakto ka. Sa science, ganun eh. Kapag nagkaroon ng iminix mo yung bawat ang tawag doon? Sa science, ginawa namin yun. Pag meron ka minimix, nagkakaroon ng reaction. Chemical reaction. Kapag meron kang ginawa, saka lang magkakaroon ng reaction.
Ganon din yung pananampalataya ng isang tao. Sinasadya. Kailangan mong aksyonan. Yes, tama yung mabuting balita. Mabuti yun eh. Yung magandang balita yun eh. Hindi yun magiging magandang balita kung hindi nila mapapakinggan. Kung hindi nila sasampalatayanan. Saka lang magiging magandang balita yung iyong ibinabalita. Walang katotohanan yun kung hindi nila mapapakinggan. Hindi nila mapapanampalatayanan. Mabuting balita o hindi. Kailangan nilang mapakinggan yung sinasabi mong magandang balita. Tara, meron akong magandang balitang ibabalita sa'yo. Di ba napakaganda nun? Kung mapapakinggan nila. May balita ako sa'yo, maganda. Ano yun? Interesting yun. Sadyain mo to break that barriers. It needs action. Di ba? Kaya nga, hangarin natin. Ang dami-dami kasing ang dami diyang distraction. Unang-una, itong mga hindrance na ito, kasalanan. Ikaw kasi nakikitaan pa ng kasalanan. Kailangan sincere tayo. Kung sincere tayo na gusto nating ma-win, madala sila sa paanan ng Panginoon, ikaw sinisikap mo. Iniluluhod mo sila sa Diyos. Di ba? Nananalangin ka, ikaw mismo nagpapalinis sa Diyos. Makita nila yung buhay mo malinis sa harapan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Kasalanan. Pangalawa, kaya hindi mo sila mailapit. Nagda-doubt ka eh. Baka tanggihan nila ako. Nakakahiya. Sino bang ibinabahagi mo? Hindi naman ikaw. Pag sinasabi mo ikaw yung ibinabahagi mo, ang tawag doon, mayabang. Mayabang ka. Pero kung si Kristo yung ibinabahagi mo sa kanila, ano yung yabang na meron ka? Hindi ikaw. Ang ibinibida mo, si Kristo. Hindi ikaw. Amen? Kaya anong dapat mong ikahiya? Wala. Wala kang dapat ikahiya. Di ba? Yun yung mga barriers na dun eh. Takot ka. Di ba? Natatakot ka. Natatakot kang maghayag ng salita ng Diyos. Kasi babalik yun sa iyo eh. Ikaw nga. Nagsishare ka sa amin. Ikaw nga. Di ba? Makita sa atin, sa buhay natin. Ang tawag dyan sa mga yan, distraction, obstacle. Dapat ma-break yun. Saka mo sila mai-encourage, mailalapit sa Diyos. Kailangan yung pananampalataya natin, totoo tayong nananampalataya kay Kristo. Meron tayong true faith. Pangalawa, faith that is persistent and creative. Dapat persistent tayo. Makita yung pagpupursige, hindi isang beses. Creative tayo kasi gumagawa tayo ng paraan para mailapit sila sa Diyos. Ano yung mga paraan na yon? Ito,
base sa aking naranasan, ano. Kasi hindi ako ma-attend sa church eh. Pag mapa-attend man ako, nandoon na ako sa hulihan. Para madaling makalabas. Pag nag-amen si pastor, wala na ako doon. Pag idilat ng mata ni pastor, "Uy, asa na yun? May meeting pa tayo dito." Wala na ako doon. Lulubog lilitaw sa church. Ang isang kaibigan na meron pananampalataya, inilalapit sa Diyos, gumagawa ng paraan. Kala mo makakatakas ka. Di ba? Laging inaabangan. Tulog pa eh. Tulog pa. Dito ako sa harapan mo, ginigising kita. Hello? May lakad ako eh, kahit wala naman. Tara, church tayo. Pagkatapos nun, samahan pa kita. Hello? Ganon. Creative. Ano eh, aambon eh. May dala akong payong. Di ba, gagawa tayo ng paraan. Mukhang uulan eh. Andiyan lang, kakapit-bahay ka lang eh. Di ba? Isang hakbang mo na lang eh. O kung malayo man, mukhang uulan ngayon ah. May tricycle naman. May sundo na. Wala akong pera eh. Hindi dahilan yun. Yung mga yun, ginawa ko na yun. Ginawa ko na yun. Dami kong dahilan para hindi makarating sa church. O syempre, may kahit wala naman. May assignment, kahit wala. Ang dahilan lang nun talaga, ayaw mo mag-church. Di ba? May assignment pa tayo, di ba? Kahit kaklase mo yan. Tapos na ginawa na kita. Assignment. Ginagawa ng paraan. Re-reviewin mo na lang. Uy, grabe na. Grabing kaibigan. Sobrang pagmamahal ng kaibigan to. Kaya yung sukli nung apat na magkakaibigan ito sa kanilang kaibigan, grabe naman talaga. Nakita natin. Di ko ba bakbakin yung bubong para sa'yo? Mailapit ka lang kay Kristo. Hulog na hulog yung puso ni Jesus during that time. Kahit nanira sila ng bubungan. Grabe. Pangatlo, dahil sa pananampalatayang ito, faith that brings forgiveness and healing. Kahit yung pangangailangan ng tao ay kagalingan, unang-unang nakita ni Kristo yung kanyang pangangailangan. Ano yun? Relasyon sa Diyos. Yan kasi ang pangangailangan ng tao. Yan talaga yung pangunahing pangangailangan ng tao sa panahon natin ngayon. Ang relasyon sa Diyos. Ilapit natin kay Kristo ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay. Kasi ito yung sakit talaga ng tao. Ito dapat yung unang-unang dapat gumaling. Ano yun? Relasyon sa Diyos. Pagkatapos na gumaling, yung ating spiritual, nagkaroon ng kagalingan, the physical comes. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus doon sa verse 5? Verse 5. At sinabi niya sa paralitiko. Sa paralitiko niya sinabi, sinabi ba niya na, o ikaw, magaling ka na. Buhatin mo na
Hindi yun yung unang sinabi. Sabi niya, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Kasi yun yung kailangan ng isang tao. Kapatawaran. Ang dami nating kasalanan sa Diyos, hindi na mabilang. Kaya tayong mga makasalanan, itinuturing na kaaway ng Diyos. Kaaway ng Diyos ang makasalanan. Kaya nga, dito, ito yung pangunahing pangailangan niya na ibinigay ng Diyos. Nakita ito ng mga Pariseyo. Basahin natin. Verse 6, tuloy-tuloy natin. Sabi diyan, may nakapurong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Hindi ba nangangahulugan si Kristo ay Diyos? Hindi nilang makita. Yun yung katotohanan na hindi makita sa kasulukuyan. Si Kristo ay Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 9. Alin ba ang mas madali? Kay Jesus, mas madali magpatawad ng kasalanan. Kasi likas sa Kanya bilang Diyos ang magpatawad. Grabe, di ba? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. O ang sabihin, tumayo ka. Oh, nag-react ka. Tumayo ka. Bit-bitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Likas sa Diyos yung magpatawad. Mas madali sa Kanya yon. Sa tao ang hirap. Ang tagal ng nagngingit-ngit ka sa galit. Hindi ka nagpapatawad. Sa Diyos napakadali yun. Kasi likas sa Kanya yun Yung magpatawad. Di ba? Ikaw lang, sinabihan ka ng, ikaw napakaganda mo. Wow. Napakagwapo mo. Galit na galit ka. Tama? Bakit ganyan ka? Lagi mo na lang ako nililibre. Uy, sana all. Ngunit upang malaman ninyo ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, anak. Ayan. Verse 11, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Pero nauna yung sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, walang tinira. Yan, di ba? Yes! Kaya nga, idala natin. Malaman nung atin pong mga kaibigan na ang Diyos, si Kristo, handang magpatawad ng ating mga kasalanan. Yan ang magandang balita. Ipamalita natin sa kanila. Di ba? Dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. Sa Holy of Holies. Sa presensya ng Diyos. Yun yung dapat na sila ay naroon, nasa presensya ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. And verse 12,
Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanya. Parang lang nangyari, no? Paralyze yun. Pag sinabing paralitiko, hindi niya na kayang, ang tawag dito? Gumalaw. Paralyze nga. Di ba? Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ng naroon nakanganga. Manghang-mangha. Hindi ibig sabihin paralitiko siya. Hindi siya nakakarinig. Narinig niya yung sinabi ni Jesus. Naging matalas pa yung kanyang pandinig. Kasi lahat nakapokus sa kanyang pandinig. Hello. Ganoon. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Tayo nga. Nababasa lang natin. Nakikibasa nga lang tayo. Jewish in nature yan. Nakikibasa lang tayo. Namamangha tayo sa ating binabasa. Hindi ba kayang gawin ni Kristo sa panahon natin ngayon? Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kailangan ma-break yung barriers na humahad lang sa ating mga kaibigan para mailapit natin sila sa Panginoon. Maging persistent tayo. Ano po, ito po yung dapat na nakikita sa atin, ina-apply natin. Carry others to Jesus. Hindi ibig sabihin nito, meron kang hinanakit, barriers yun eh. Hinanakit sa iyong mga kaibigan. Kailangan ma-break iyon. Obstacle yun. Na dapat nawawala. Dalhin natin sila sa Panginoon. At habang tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo'y tumatayo, ayan, so tumayo nga ang paralitiko. Tumayo din tayo. Diba? Ayan. Sabi dun sa Ephesians chapter 3, 20 to 21. Efeso, chapter 3, 20 to 21. Sabi po dito. Ayan. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Di ba? Verse 21. Sa Kanya ang kalulatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Kung kayang gawin ni Kristo noon, kaya din niyang gawin ngayon. Walang bagay na hindi kayang gawin ng atin pong Panginoon. Lalo't higit ngayon na nasa trono siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Nasa Kanya ang kapangyarihan. Mas higit na kayang gawin ng Diyos. Ano lang inihintay? Ikaw bilang kaibigan. Amen? Kaya po tayo mga kapatid, sabi ko nga, kahit na tayo ay nasa pulong buhangin, gusto ko pa rin makita kayong gumagampan sa inyong mga tungkulin. Bilang mga kaibigan, hangarin natin, mailapit natin sila sa Panginoon.
Huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan ang ipinapanalangin mo, huwag mong isuko. Hanggang hindi nagaganap, Lord, kailangan nila si Kristo. Kaya nga ikaw yung nakapakinig ng salita ng Diyos eh. Ikaw yung tinutukoy. Sige po, tayo po'y umawit sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang, Panginoon. Hallelujah. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Minsan pa, ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, na kami po ay naririto, nakikinig na iyong salita. Maging sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na ihakbang din nila yung kanila pong pananampalataya sa kanilang pakikinig. Sa lugar na ito, Panginoon, ng Santa Rita, South, Lord God, hangad ng puso ko, O Diyos,
hangarin ng bawat isa sa amin, Panginoon, nang naririto, ng lahat ng mananampalatayang naririto, ang hangad namin, O Diyos, lahat ng amin pong mga kapitbahay, makapakinig, sumampalataya, Lord God, sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na makadaupang palad po namin sila, makasama po namin sila sa iisang pananampalataya, ang ikaw ang maita sa amin pong buhay, Lord God, hanggang sa muli mong pagparito, Panginoon, amin pong dalangin, Panginoon, na Lord God, ang bawat sa amin ay walang maiiwan, Lord God, lahat kami, Panginoon, ay sasalubong sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Salamat, O Diyos. Makita mo, Panginoon, ang bawat isa, masumpungan mo ang bawat isa, Panginoon, gumaganap sa bawat tungkuling, Lord God, nakaatang sa amin, Panginoon. Bilang mga anak mo, bilang pinili mo, bilang tinawag mo, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, na kami po ay manatili, Lord God, manatili sa iyo, O Diyos, hanggang sa muli mong pagparito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupurit, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good day po everyone. Sana po na-bless po tayo ngayong umaga po, Lord, sa panibago pong message na inihayag po ni Pastor Sunny po. Thank you po. Sa panibagong araw na nagkasama-sama po ulit tayo ngayon. So, ngayong araw po is dadako po tayo sa ating pagbibigay po. So, ang pagbibigay po ay hindi isang obligasyon, kundi isang act of worship na kung saan nagpapatunay po na ang pagbibigay po natin is katumbas po ng pagtitiwala po natin kay Lord na siya po ang ating tunay na provider po. Hindi man po pare-pareho po yung halaga na kaya nating ibigay, pero pare-pareho naman po yung pare-pareho naman po ang pusong maaari pong magpasalamat po para po kay Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Kapag inuna po natin yung Diyos po sa ating buhay, ipinapakita po natin na nagtitiwala po tayo sa kanyang pangako po and katapatan. Habang tayo po ay magbigay po tayo ng nakangiti at bukal po sa ating puso. Kaya kung tayo po ay magbibigay po ng masaya, atin pong itaas ang ating mga kaloob at tayo'y manalangin po. Lord, salamat po sa panibago pong Sabado na nagkasama-sama po kaming sa panambahan po ng TRL Caloocan po, Lord. Lord, salamat po sa panibagong buhay po, panibagong umaga po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, salamat po sa walang hanggang pagpapatawad, pagmamahal po na binibigay at pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, nawa po ang aming mga handog po ay magsilbing pasasalamat at amin pong katapatan po para po sa inyo, Lord. Naway pagpalain niyo po ang mga pusong nagbibigay at ang mga nais pong magbigay, ngunit kapos pa po sa ngayon, Lord. Lord, salamat po sa walang hanggang pong kapatawaran po sa amin, Lord. Naway ang handog po na ito, Lord, ay magsilbi pong katuwang po at tumulong po upang mas mapalago po ang iyong panambahan po, Lord. Lord, ito po ang aming samot dalangin po na itinataas po namin sa inyong pangalan po, Lord. Amen po. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-ipot. Higit pa yan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di
papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Amen. Hallelujah. Muli po, maraming salamat po sa bawat nakiisa sa mga oras na ito, dito po sa ating pong panambahan at syempre po sa ating pong live stream. Muli po, maraming salamat po. Pagpalain po tayo na ating pong Panginoon. Dadako na po tayo sa ating pong panghuling awit sa service po na ito. Amen! Tunay nga tayo pinalaya ng ating Panginoong Diyos. Come on! Here we go! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on! Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Bisa ba? Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on! Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Pagdasan! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen! See you po again next week. Hallelujah! Ay, wala pa pala tayong gawain next week dahil ito po ay ating General Assembly. Ayan! Hallelujah! Praise God!